e-bike pa rin ba ang iyong hanap? Try mo naman itong Boss E Electrolyze. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's... Ngayong May 9, 2026 mga riders, may natsyempohan ulit tayong electric scooter. Itong Boss e-bike. Dito lamang po ito sa Unique Star, Barangay Santo Angel Sur, katapatan lang po ng Merdeka Pharmacy. At available na nga po dito itong makisig na adventure electric scooter ng Boss E. Nako-confuse po ako kung ano bang tamang tawag sa kanya, kung Electrolyze ba o Electrace. So bahala na kayo mag-correct sa akin mga riders ha. Basta importante, i-update ko po kayo kung ano nga ba itong bagong electric scooter na to. Habang iniikutan ko siya, nasabi ko sa sarili ko wala na tayong i-upgrade dito kasi isa-isahin natin ha. Dito pa lamang po sa kanyang crash guard, ayan meron siya, kasama na rin po yung auxiliary light. Bali kasama na po ito sa package pag bumili po kayo nitong Boss e-bike na Electrolyze. Agaw pansin din po dito sa kanyang suspension at braking system. Ang laki ng kanyang front disc na naka single piston caliper. And then dito po sa kanyang front suspension, ganda ng kulay, di ba? Kulay red na parang meron ding sub tank dito, oh. 27mm na double tube shock dito po sa front suspension. Dalawang kulay pa nga lang po ang available dito sa Unique Star, itong white and then itong purple. Then sa lighting system po, kita nyo naman naka full LED na siya, na projector lamp, bali tatlo po sa kanyang headlight, o kaya sigurado liwanag po rito. At pansinin nyo yung direction ng kanyang headlight payoko, di ba? So tamang-tama tayo, hindi tayo masisilaw kapag nasa lubong natin. At buti meron pong naka-install na battery. Hinahanap ko yung turning signals, hindi ko makita mga ka-riders eh. So sigurado mamaya malalaman natin. Futuristic talaga yung kanyang design. Very visible naman po yung kanyang stoplight dito sa gitna. And then ito pong magkabilang side, ito po yung kanyang tail lights. And then malapad po at mahaba yung rear fender. And then dito meron kabitan po ng plate number just in case na kailangan. Then meron po yung sariling ilaw. Hindi ko na po pinatanggal sa plastic at baka po magasgasan natin. Ito po pala ang kanyang turn signals, nakabukod, flexible. LED po yan mga riders. Maganda yung crash guard niya, kita nyo, fully protected yung body. Hindi siya magagasgas in case na bumara. Kadugsong na rin po yung top box bracket na grab bar na rin. And then siyempre kasama na rin po sa libre itong kanyang top box. Mga 50 liters po siguro ang capacity nito. Mamaya bubuksan natin. Kahit maliit lang po yung diameter ng kanyang wheel na 10 inches lang. Pero pagdating po sa gulong, malaki po ang size. Kita nyo, 130 by 60. So bulky po ito. Kaya yan, malapad siya tignan, no? So okay lang. At hindi naman siya maliit tignan dahil sa tapa ng gulong. Ayan po, maganda sa braking system. Naka single disc din po rito sa rear na may dual piston caliper. At panalo rin pagdating sa suspension. Grabe, oh. Ewan ko lang kung single sided shock to, ha. Okay, dual shock po mga ka-riders, oh. Ayan, di ba usually ang ginagamit si single sided shock lang, pero dito panalo tayo sa kanyang mga pyesa. Talagang sinulit po, oh. Nasa 270mm naman po ang size nito. Then malapad po yung kanyang floorboard or gulay board.
At meron pa po siyang foldable na apakan dito sa magkabilang side. Just in case malaki yung karga natin, wala na tayong matatapakan, extended siya mga ka-riders. And then nandito po nakapwesto ang battery sa floorboard, sa ilalim nitong floorboard. And then kadugsong rin po ng crash guard, meron siya rito 4 na sabitan mga ka-riders. Bukod pa po dito sa plastic na hook sa gitna. And then dito po sa ignition, 3 option po ang meron dito sa Boss E Electrolyze. Meron siyang physical key, may remote control, and then meron din po siyang NFC card. Ayan. So ito po yung tinatap sa panel para mabuksan. Mamaya na natin papakita ha. And then dito po sa left side, meron siya malalim na pocket. And then yung charging port po niya ay Type A na USB. Pala dito po sa front tire, meron po itong size na 130 by 60 by 10. So pareho po ng size sa rear. And then yung brand po niya ay Boss Tire. At tubeless po. And then ni-research na rin po natin yung kanyang seat height para sa mga magtatanong po ha. Mababa lang po. Approximately 700 mm yung kanya pong seat height. At sa ground clearance po ha, estimate lang 140 to 150 mm. And then meron po itong net weight na nasa 103 kilos. Sulit na po pagdating sa kanyang handle grip at brake lever. Alloy po ito mga riders. So, and then adjustable pa po siya. Okay, sa switches and button po, isa-isahin na natin na high beam, low beam sign. Meron po siyang hazard lamp, turning signals, and then horn. And then dito yung kanya pong reverse. Dito kasama sa horn. And then dito po yung kanyang park mode. Then dito, di natin alam kung ano itong sign ng tools na to ha. And then meron pong switch off and on yung kanyang DRL at headlight. And then yung kanya pong speed level 1, 2, and 3. Para sa ilang detalye po, meron pong 2,500 wattage ang kanyang motor. And then meron po siyang max speed na 99 km per hour. And then yung range na po na kaya niyang takbuhin nasa 90 km. So sa Google nga po, chinek natin kung ilang oras siya charge. Nasa 8 to 10 hours naman. And then ang performance naman po ng kanyang graphene battery, 72 volts, 32 amperes. Check naman po natin yung U-box. Okay, malalim siya mga riders pero napansin ko medyo makitid. Ewan ko lang kung magpipit po dito ang full face helmet ha. Siguro sukatan natin. Malalim kasi siya eh. Yun lang ang makalapad kasi yung ating helmet. So hindi pwede. Siguro mga riders, pa-side hindi rin. Pabaliktad hindi rin po. Mga half face lang po ang pwede dito. Pero siguro kahit mga 2 piraso kasya. Anyway, okay lang. Ito na naman ang kanyang top box eh. Sigurado shoot na shoot itong ating full face helmet. Nga pala, smart charging na rin po yung kanyang charger. So, ibig sabihin po no, nag-automatic off po siya kapag full charge na yung battery. So, hindi madidiskarga o magbo-bloated yung ating baterya. Hindi mag-overcharging. Okay, baka ma-confuse po kayo ha. Doon po sa kanyang ignition, itong mahabang susi ang ginagamit. Then, dito po sa box, itong maigsi. Okay, kapag bubuksan po natin yung top box, may ipe-press po sa ilalim. Ayan, bukas na siya. And then ayun. Okay, maganda, may cover na po yung kanyang top box oh. So sulit na sulit talaga. So dito natin nilalagay yung ating helmet. Yun lang mga riders, nilagyan ko kasi ng ano eh, ng camera holder. So ito okay na. Pa-side ang lagay. Swak na swak siya, di ba? Ayos. Panalo sa box, di ba? Hindi boring tingnan kasi kompleto siya ng Dicas design. Ay mga stickers. Then i-open na natin ha. Gamitin natin tong NFC card para matest. Lalapat lang, okay. Yung kanya pong digital panel, siguro 5x7 or 5x6 inches yung sukat. Okay, sa gitna yung kanya pong park mode. Ito po, trip meter. And then meron din po siyang time, hindi pa lang po naka-adjust. Okay, unahin natin buksan po yung DRL. Dito po sa palibot ng headlight niya, ayan, yung kulay white. Ang ganda ng formation niya, di ba? Parang letter X. And then meron siyang ilaw sa ilalim na parang nag-technicolor eh. Diba? Ganda. Okay, sa headlight naman ha. Okay, dun po sa headlight kasabay na yung kanyang auxiliary light. Kasi alam ko mayroong bukod na switch to pero hindi ko makakita eh. So dito naman nakabukas na rin. Ayan, meron siyang blue and red na kulay. And then check naman po natin yung kanyang hazard lamp.
Yun lang mga riders ha, hindi pansin yung turning signals kasi dito sa side nakalagay. Sana naglagay ng extension dito, di ba? Ayan po yung kanyang turning signals. Right turn or left turn. Bali may sound naman kaya ma-aware tayo na tayo naka-turning signals or naka-hazard lang. Right turn. Ayan, bali triangle po yung kanyang shape dito. Kabilang side. Okay, malakas na po yung kanyang busina. Hindi na natin kailangang palitan. Okay, yung po palang control ng ating high beam low beam sign. Naandun ang control nito pong kanyang auxiliary light. Okay, nagiging yellow siya. White. And then high beam low beam sign. Biblik din po eh. Napansin ko niya, di ba? Kanyang tail light sa mataas na level malapit sa stoplight. So try natin yung kanyang turning signals at preno. Matingkad naman yung turning signals or hazard lamp dito sa rear, kitang kita. Then kapag pepreno, ayan yung stoplight nya nasa ilalim ng box, kitang kita naman. So syempre twist tayo. Ang tahimik niya, di ba? Sa mode 1 po or speed 1, ayan ang kanya pong top speed. Nasa ano pa po lang tayo first mode or first level ng speed. Maabot na po siya ng 89 kilometers per hour. So dali natin sa second speed. Maabot po siya ng wow, 112 kilometers per hour. Pero syempre hindi po ito accurate kasi kapag may nakasakay na po, hindi na po ganyan na magiging resulta. Syempre medyo bababa pa po yung kanyang speed. So ano po lang to mode 2. So lagay natin sa 3 So malalaman natin yung kanyang max speed dito sa pinakamataas na level. Grabe, 124 kilometers per hour. Meron pala siya ditong ilaw sa side na Technicolor din, nababago. Merong white, merong red, and yellow, and then green. Ayos. Meron palang blue. Dami niyang ilaw sa ilalim. Nahanap ko po yung kung merong sports mode letter S. Wala po mga ka-riders. Pero sa performance sa pinakita nito, kita nyo naman yung kanya max speed, di ba? Maabot na rin ng 120. Okay, meron po itong alarm system in case na gusto nyo pong i-on, pipindutin lang po itong sa ilalim button ng power button na tumunog na ng dalawang sound. At kapag ginalaw natin, yan, tutunog na po yan. Ayan, naka-alarm na po siya So hindi natin siya mapapatakbo mga ka-riders. Ayan, naglalak siya hindi siya may forward. So yun, sige sir, paki-unlock nga natin. Ayun, okay na. So ayan meron po siyang alarm system. Sa side stand, quality rin mga ka-riders. So adjustable siya din, aluminum. Okay, sakyan natin para matansya nyo po kung gaano siya kababa. Ayan lang malapad nga lang siya mga ka-riders kahit mababa po yung kanyang seat height, pero dahil sa lapad naman po, kahit 5'8" na tayo, medyo tiyad ang isang paa, yung isang lapad. Kaya medyo mataas din po ito para sa mga average height na Pinoy riders. Pero madali naman gawa ng paraan to. Madali naman bawasan yung kanyang upuan, di ba? Okay, kala ko maliit pero pag nakasakay ka na, di ba? Ang haba niya Ayan, sa turning radius. So malayo. Malayo sa ating tuhod. So magiging komportable po tayo kapag singitan, liko. Ayan. Then hindi maganet yung kanyang handling. Tama-tama lang. Okay, check po natin yung kanyang rear brake Malakas ang preno po. Very responsive siya half press lang, kagat-agad. Tignan natin kung pareho lang sila. Ay, almost the same po. Ayan. Half press lang. Response agad.
And then dahil naka-dual shock po ang Boss Electrolyze, napakalambot po ng kanyang upuan or ng kanyang shock. Grabe oh. Para lang tayong nasa sopa na bagong bili. Ayan. Hindi lang kita rito yung shock. Pero maganda po ang response. Napaka-komportable mga ka-riders. Gusto ko lang naman malaman mo na ang isipan ko'y gulong-gulo. Nagtatanong kung susundan ko siya dahil ang puso ko ay nabihan na. Alam mo bang minamahal ko siya at tunay ang aking nadarama. Kahit ako'y namumukhang tanga ay ayos lang kasama siya. Kahit sabihin pa ng iba, nakabalo na akong talaga. Kahit merong ibang nagtsatsaga, nagrurumba, nasasasa. Sabi niyo daw sa kanya, ang puso ko'y nahihirapan na. Ano pa ba pwede kong gawin na uubra upang maakit siya? Bakit kaya ako nagkatong magbago ba ng bagas ang muso? Magpalaki ng masasapaso. Para po sa updated price nitong si Boss E Electrolyze ngayong May 9, 2026, dito po to sa Unique Star, Santo Angel Sur, mga ka-riders, Santa Cruz, Laguna. Ang cash price po niya ay nasa 65,000 pesos. Pwede naman po siya sa installment, bali makikikoordinate lang po sa home credit. Kung may time po kayo, visit nyo lang po yung kanilang Facebook account na Unique Star Santa Cruz, Laguna. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko. This is the mix.